Sa pool sa CCTV, babaeng rider ng motor, nakaidlip kaya't sumemplang at nagulungan ng jeep. Isa pang disgrasya, lolang tumuwid sa pedestrian lane na hit and run sa Marikina. Ang buong detalye ng kabi-kabilang aksidente sa kalsada, abangan. Magandang gabi, Pilipinas. Sa Frontline tonight. Habagat at low pressure area, nagpaulan at nagpabaha. Lagpas bebang ang tubig sa ilang lugar. Kaya naman wala ng pasok bukas sa mga uulanin. Matapos iparesto ang DPWH District Engineer ng Tangkaraw, Manuhol, Congressman Leandro Leviste nag-inspeksyon sa palpak na flood control project sa Balayan, Batangas. Mayor ng San Simon, Pampanga, sinampan ng reklamo sa ombudsman dahil sa muna'y pangingikil na higit 80 million pesos sa isang kumpanya. Negosyanteng nagpanggap na Pilipino na pistong Chinese national pala. Nagawa pa niyang pasukin ang Philippine Coast Guard. Opisina ng delivery service sa Naik, Cavite, nilooban ng mga kabataang notorious sa pagnanakaw. 3 menor de edad timbog. At sa Frontline Showbiz, P-Pop Kings SB19 umaligid sa Singapore para sa kanilang sold-out concert at may pabasking pa. Mga kapatid, dahil po sa nagbabadyang masamang panahon, 20 lugar sa bansa ang wala ng pasok bukas. Mapapribado o pampublikong paaralan man, all levels po yan. Damay din po sa suspension ng mga government offices maliban ang mga tanggapang may kinalaman sa disaster response. Kabilang po dyan ang Metro Manila, Bulacan, Pampanga, Nueva Ecija, Cavite, Batangas, Aurora, Quezon, Rizal at Laguna. Suspendido rin ang pasok sa Camarines Provinces, pati na sa Albay, Sorsogon, Catanduanes, Masbate, Northern at Eastern Samar, Leyte at Southern Leyte. Kaugnay po niyan, maghanda sa maulang panahon at posibleng pagbaha bukas. Dulot yan ng habagat at ng isang low pressure area. Higit 100 kilometro ang layo ng LPA sa Borongan City sa Eastern Samar. Ayon po sa Pag-asa, mababa pa ang tsansa nitong maging bagyo. Sa forecast ng Metra, mabagal na tatawid mula Bicol Region ng LPA bukas papuntang Central o Southern Luzon. Sa Miyerkules ay nasa West Philippine Sea na ito sa katatasang tsansa maging bagyo habang nasa loob ng Philippine Area of Responsibility. Tatawagin po itong bagyong Jacinto, posibleng mahatak at mapalakas niyan ang habagat. Bukas ng umaga magiging maulan sa Kabikulan at sa silangang bahagi ng Luzon. Sa tanghali o hapon ay damay na sa malakas na ulan ang nalalagwing parte ng Luzon. Posible ring ulanin sa hapon ang buong Metro Manila. Maulan din bukas sa Palawan, Visayas at Mindanao dulot ng habagat. Posible pa yang lumakas sa Miyerkules. Sa maghapon lamang, may mga lugar ng nabulaga ng ulan at baha. Sa Zamboanga City, may natumba pang pader ng subdivision. Nasa frontline na balitang yan, si Bril Montalvo. Nagpasbewang ang bahang sinusuong ng mga residenteng ito sa isang subdivision sa barangay Tumaga, Zamboanga City. Isang bahay naman ang nakatagilid na muntik ng gumuho matapos mabagsakan ng pader. Habang 2 sasakyan naman ang inanod ng rumaragasang tubig ayon sa kuha ni Didi na stranded rin sa lugar. Ayon sa kapitana ng barangay na si Jacqueline Lim, natumba ang pader ng isang subdivision na naging dahilan ng pag-apaw at paglubog ng ilang bahagi ng barangay. Inilikas muna ang mga residente. 5 barangay din sa Buluan, Maguindanao del Sur ang lubog sa baha mula pa kahapon. Pilit ng pinalilikas ng LGU ang mga apektadong residente. Pero marami pa rin ang gustong manatili sa kanilang mga bahay. Sa pool sa video ang flash flood na bumulaga sa Ginubatan, Albay. May kasama ng putik ang rumaragasang tubig. Nagpatupad na ng forced evacuation sa lugar. Sa La Trinidad, Benguet, problemado ang ilang magsasaka dahil sa binahan nilang pananim. Ito'y matapos rumagasa ang flash flood sa bayan kahapon dahil sa malakas na ulan. Walang magawa. Yun na lang. Asikasuhin mo na lang yung ano. Kung ano yung ano, masisave mo, yun lang. Kung wala. Di mag-ano ulit ka ng, ano ba yun, nung binhi. Ang ilang magsasaka tinawag na walang silbi ang flood control project sa lugar. Ngayon lang man yan Noon hindi masyado Siguro sa flood control.
Maraming dapat degrading. Kasi tignan mo, dami ng putik, punong-puno na yung kanal. So it's useless na. Ayon sa La Trinidad LGU, nakikipag-ugnayan na sila sa DPWH Benguet 1st District Engineering Office at iba pang ahensya para masolusyonan ang kada taon nilang problema. Sa La Trinidad pa rin, nagpumahog naman ang mga lalaking ito sa paglalagay ng sandbag sa harap ng motor shop sa Barangay Balili. Kita ang pagragasa ng tubig sa kalsadang ito sa Barangay Pico. Sinuong din ng mga motorista ang kulay putik na baha sa Barangay Poblasyon. Nagbabalita mula sa Frontline, Bril Montalvo, News 5. Nilooban ng grupo ng mga kabataan ng opisina ng isang delivery express sa Naik, Cavite. Pawang minor de edad ang mga sangkot na naaresto ng dahil sa naiwan nilang payong. Nasa frontline ng balitang yan si Gary De Leon. Kita sa kuwang ito ang mga nakatambay na kabataan sa Naik, Cavite. Maya-maya, dumating ang dalawang binatilyong nakapayong at tumawid ng kalsada. Hindi na nakuna ng mga sumunod na tagpo pero pinasok na nila ang opisina ng isang delivery express company. Hinimas ang nasa 90,000 pesos na pera ng kumpanya. Naiwan ng mga sospek ang dala nilang payong sa niloobang kumpanya. Kaya mas madali silang nakita sa CCTV backtracking. Nung chinek yung CCTV nung pinasok na establishment, na-identify sir yung kulay na short, pati nga brief eh. Tapos yung saktong nung katawan ng bata. Notorious umanong magnanakaw sa Naik ang mga sospek na ilang beses nang nahuli ng barangay. Nagrenta pa raw ng bahay ang mga sospek at doon nagtago. Pero natuntun din sila. Bukod sa dalawang nasa pool sa CCTV, arestado ang isa pang kasabwat na menor de edad. Nakatakas naman ang leader ng grupo at iba pang kasama nila. Hindi na nabawi ang ninakaw na pera. Nasa pangangalaga na ng DSWD ang mga sospek. Patuloy naman pinaghahanap ng mga pulis ang iba pa sa kasama nilang grupo. Nagbabalita mula sa frontline. Gary De Leon, News 5. Hindi umubra ang tangkawan ng panunuhol ng isang DPWH District Engineer kay Batangas Congressman Leandro Leviste. Ang alok, mahigit 3 milyong piso. Ang kapalit po nito, itigil ang investigasyon sa isa sa mga manumalyang flood control projects na nabistong tinipid. Nasa frontline na balitang yan si Manan Enriquez. Binisita ni Batangas 1st District Representative Leandro Legarda Leviste ang Binambang Riverbank Protection Project sa Balayan, Batangas. December 2023 nang matapos ang proyektong ito ng Department of Public Works and Highways. Pero nasira yan ng manalasa ang Bagyong Christine noong October 2024. Kabilang ito sa halos 340 million pesos worth of contracts ng DPWH dito sa Balayan. Base sa kontrata, dapat nasa 15 meters ang haba ng sheet piles na nakabaon sa ilog. Ito nga yung sample ng sheet pile na nahugot nila mula doon sa Binambang River at yung sukat nito nasa 3.9 meters lamang. Sa tatlong nakuhang mga sheet piles sa ilog, nasa 4 hanggang 5 metro lang ang inilagay. Kulang na kulang. Sabihin po natin 1/3 lang pala ang haba ng sheet piles na actually na inilagay. 150 million pesos worth of sheet piles ay 50 million pesos worth lang pala ang inilagay. At kaya sinasabi nga ng ating Pangulo na malaki ang posibilidad ng korupsyon sa mga flood control projects dahil sa 150 na yan, 50 lang ang nakuha natin. Yung 100M na bakal na binili ng DPWH ay wala pala. Sa kasagsagan ng investigasyon ni Leviste sa flood control projects, ibinunyag ng kongresista may nagtangka umanong manuhol sa kanya na isang district engineer ng DPWH para itigil na ang investigasyon. Sa ikinasang entrapment operation, nakuha sa nasabing district engineer na kinilalang si Abelardo Calalo ang 3.1 million pesos na cash. Inaalam pa kung anong proyekto ang sinubukang itago ni Calalo. It is not a single incident of attempted it is not a single incident last Friday. That is the issue here. Sinubukan nating kausapin sa presinto si Calalo pero tumanggi na siyang humarap sa kamera. Ayon naman kay DPWH Secretary Manuel Bonoan, sinuspindi na ang naturang district engineer. Kasalanan po niya yan eh.
Kung nag-bribe yan, let it be a lesson to all the district engineers in the department. Hindi, wala akong sasantuhin. Bukas magsasampa ng patong-patong na reklamo sa Batangas Provincial Prosecutor's Office si Leviste laban kay Calalo. Posible rin daw pag-usapan sa pagdinig ng House Infrastructure Committee ang tangkang panunuhol ng District Engineer sa kongresista. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez. News 5. Aprobado na ang subpoena laban sa mga kontratista ng flood control projects na hindi sumipot sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Pinirmahan na yan mismo ni Senate President Chis Escudero. 7 lang kasi sa top 15 contractors na may pinakamaraming proyekto ang dumalo sa pagdinig noong isang linggo. Posibleng bukas ipadala ang subpoena sa mga kontratista. Sa September 1 naman ang susunod na pagdinig ng Blue Ribbon Committee. Nagbanta si Pangulong Bongbong Marcos laban sa mga tiwaling opisyal ng gobyerno ngayong National Heroes Day. Sa kanyang talumpati sa libing ng mga bayani, sinabi ni PBBM na korupsyon ang bagong hamon ng Pilipinas. Nangakong Pangulo na pananagutin ng kanyang pamahalaan ang mga sangkot sa katiwalian. Sinabi niya yan sa gitna po ng kontrobersya sa mga anomalya sa mga palpak na flood control projects. Kailangan din natin labanan ng banta ng katiwalian at pang-aabuso sa kapangyarihan ng ating lipunan. Pananagot din namin ang lahat ng sangkot sa anomalya at katiwalian. Ilalabas natin ang buo at pawang katotohanan. Mga makabagong bayani naman ang binigyang pugay ni VP Sara Duterte. Kabilang po dyan ang Armed Forces of the Philippines, mga guro, doktor, nurse at iba pang frontline workers. Kinilala rin ng bise ang mga overseas workers na nagsisika para sa mga pamilya nila dito sa Pilipinas. Arestado ang isang negosyanteng Chinese na nabistong nagpanggap na Pinoy. Ang matindi may hawak siyang faking Philippine passport at nakalusot pa bilang dating miyembro ng Philippine Coast Guard Auxiliary. Nasa frontline ng balitang yan si Rainiel Pawit. Kabababa pa lang ng eroplano mula Hong Kong nitong Webes, inaresto na agad ng Bureau of Immigration ang Chinese businessman na si Joseph C. Siya ang chairman ng mining company na Global Ferronickel Holdings Incorporated. Napag-alamang nagpapanggap na Pilipino si C. Gumagamit siya ng pekeng Philippine passport at mga pekeng ID. Ang totoong pangalan daw niya ay Chen Zhongsen at isa siyang Chinese national. Para kay Senator Risa Ontiveros, parang Alice Guo 2.0 si C. Ang nakakaalarma pa raw na italaga bilang Auxiliary Commodore ng Philippine Coast Guard ang negosyanteng Chinese. Nakalulungkot daw isipin na nagka-access si C sa mga tao at event kung saan posibleng napag-uusapan ang seguridad ng bansa. Dapat daw itong imbestigahan ng Senado. Ang PCG naman aalamin na rin kung paanong nakapasok sa kanila si C. Maglalabas daw sila ng detalyadong report tungkol dito. Sa kabilang banda, nananawagan ng Philippine Nickel Industry Association na palayain ang negosyante. Git ng grupo, Pilipino si C. Legal umano itong nakakuha ng citizenship na pinagtibay ng immigration. Nakakulong sa holding facility ng BI sa Taguig si C. Posible siyang ipa-deport dahil sa misrepresentation. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5. Sapul sa CCTV ang isang rider na sumemplang at nagulungan ng jeep sa Caloocan City. Patay ang biktima na nakaidlip daw sa pagmamaneho. Nasa frontline na balitang yan si Ian Suyu. Dire-diretso ang jeepney na ito sa kahabaan ng MacArthur Highway sa Caloocan kahapon ng umaga. Nang biglang sumemplang ang isang motorsiklo. Pumailalim ang babaeng rider at nagulungan ng jeep. Pauwi na raw sana patungong Bulacan ang rider bago mangyari ang aksidente. Ayon sa mga nakita, hindi naman daw matuloy ang pagpapatakbo ng jeepney. Yun nga lang, tila mas mabilis daw ang andar ng motorsiklo bago mangyari ang disgrasya. Isinugod sa ospital ang rider pero idineklara ring dead on arrival. Base sa investigasyon ng Caloocan Police, itong si victim natin habang nagmamaniho ng kanyang motor is suddenly na naidlip, na parang napapikit hanggang siya nalaglag sa motor niya. Nasa kustodiya na ng traffic sector ang driver ng jeep. Mahaharap siya sa reklamong reckless imprudence resulting in homicide. Nagbabalita mula sa Frontline, Ian Suyu, News 5. Isa pang sapul sa CCTV, sugatan sa mukha ang isang lola matapos mabundol ng SUV sa Marikina. Ang nakabanggang sasakyan, tinakasan lang si lola. Nasa frontline ng balitang yan si Mon Gualvez. Maulan, basa at madulas ang kalsada sa A. Bonifacio Avenue sa Marikina Sabado na madaling araw. Nakapayong na tumawid sa pedestrian lane ang 74 years old na si Lola Dolora nang biglang na-hit and run ng SUV ang tumilapong matanda. Sa tindi na aksidente, kinailangang tahiin ang mga sugat sa mukha ni Lola Dolora.
iniinda niya rin ang pananakit ng kanyang tagiliran. Base sa investigasyon, pauwi na noon ang biktima galing despedida party ng inaanak. Ayon sa barangay, madalas ang aksidente sa naturang lugar. Kaya nga raw naglagay na sila roon ng pedestrian lane at signages. Pagbaba ng mga sasakyan dito sa aming lugar ay talagang parang kumukuha na ng speed. Na yun talaga ay critical yung yung lugar na yun. Kung tutusin, may kalapit pang pedestrian crossing mula rito sa pinangyarihan na aksidente. Halos 50 metro nga lang yung layo niya mula rito. Ang problema, harurot pa rin daw magpatakbo ang maraming motorista, lalo na kapag 10 oras ng gabi, kahit may pedsing sa lugar. Naplakahan naman ng SUV. Nagtugma raw ang plaka nito sa sasakyang ibinebenta online. Tinutugis na rin ng driver. Sana magpakita ka. Nakita mo yung ginawa mo sa akin. Tanda ko na di mo pa ako tinulungan. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Showbiz tonight na tayo. Hindi lang talaga sa Pilipinas malakas ang SB19. Dinagsarin sila sa kanilang concert sa Singapore over the weekend. Panoorin natin yan. Sumakses ang P-pop kings na SB19 sa kanilang simula at wakas concert sa Singapore. Kaya naman super thankful ang Mahalima sa mga 18 sa Singapore with matching heartfelt message pa yan. Nothing but love and support daw ang natanggap nila. Pero bukod sa concert, aba, may pabusking pa ang SB19. Sana all nasa Singapore. At from Singapore, dito naman sa Pilipinas. Tinanghal na ng SB19 for the first time sa TV ang collab song nila ni Sarah Geronimo na Umaaligi. Pasabog comeback din ito ni Sarah G sa ASAP. I'm really humbled and honored at the same time to have been given this wonderful opportunity to work with such amazing, skilled, humble artists. Trini pa lang kami. Ito na po yung minamanifest namin. Yung makasama po kayo sa isang special performance, naabot na namin ang tala. Pero teka, may request ng live audience. Concert, hopefully. Guys, nililigawan ko na sila na mag-concert. Sabi ko, ganito yun guys. Sabi ko, concert tayo! Guys, tahimik lang sila. Wala pang sagot. O ayan, SB19. Igalaw nyo na ang baso. Speaking of collab, may niluluto ring runway project ang P-pop kings with world-renowned Pinoy fashion designer na si Francis Libiran. Coming soon na yan. Excited times ahead for our Mahalima. Nagbabalita mula sa Frontline. MJ Marfori, News 5. Coming right up ang iba ko pang showbiz updates kaya walang BBTO. Susunod, rider na naman hikan, kritikal sa salpukan ng motor sa Danau City, Cebu. Mayor ng San Simon, Pampanga, sinampahan ng reklamong administratibo dahil sa extortion. Internet access sa mga liblib na lugar, palalaksin daw ng bagong batas. At ang matapang na ibinahagi sa social media ng aktres na si Claudine Barreto. Magbabalik pa ang Frontline Tonight. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Masdan ang rider na yan sa intersection sa Thailand. Saktong may parating na humaharurot na pickup. Sumemplang ang motor para makaiwas. Nang dahil sa pagtumba ng rider, nakaligtas siya. Inaalam pa kung sino ang driver ng pick-up na beating the red light.
4 ang patay sa magkakahiwalay na aksidente sa Central Visayas. 3 naman ang sugatan kabilang isang namanhikan. Sa frontline ng balita si John Aroa ng News 5 Visayas Exclusive. Napasigaw ang mga residente sa salpukan ng mga motor sa intersection sa Barangay Sabang sa Danau City, Cebu. 3 ang sugatan. Kritikal ang lagay ng rider na galing sa pamamanhikan. Kasama niyang nadisgrasya ang kanyang ama na backride niya. Base sa investigasyon, matuling ang takbo ng isa pang rider na maharap sa kaukulang reklamo. Nakaliko na yung biktima. Ito namang isang rider, ang lakas ng takbo. Kahit may pedestrian lane pa sa lugar, inabutan at nabangga niya ang biktima. Pare-parehong nagpapagaling sa ospital ang mga biktima at suspect. Sa Cebu City naman, sapol sa CCTV ang pagbangga ng SUV sa isang big bike. Patay ang rider. Sa lakas ng impact, wasak ang harapan ng sasakyan. Nadaan naman sa arigluan ng aksidente. 2 motorsiklo rin ang nagkasalpukan sa Chateau Negros Oriental. Isinugod pa sa ospital ang mga rider at isang angkas, pero idineklara rin silang dead on arrival. Nag-ugat umano ang disgrasya sa nag-overtake ng motorsiklo. Nagbabalita mula sa frontline, John Aroa, News 5 Visayas. Suspendido na ang lisensya ng jeepney driver na nasangkot sa aksidente sa Carriedo Street sa Manila noong August 22. Sa viral video, makikita ang karga ng isang lalaki ang babaeng nabundol ng jeep habang nasa gitna ng ulan. Sinigawan ng ilan na nakita ang tsuper na dalhin sa ospital ang biktima. Ayon sa Land Transportation Office, may show cause order na laban sa driver para pagpaliwanagin kaugnay ng disgrasya. Tiniyak ng ating gobyerno na may nakalatag ng contingency plan sakaling magtangka ang Chinese vessels na lumapit muli sa BRP Sierra Madre. Kasunod po yan ang matagumpay na pagtaboy ng ating militar sa mga Chinong umaaligid sa lugar. Nasa frontline na balitang yan si Camilo Samonte. Nitong August 20, namataan ng ating militar ang 5 barko ng China Coast Guard at 9 na Chinese militia vessel na umaaligid sa Ayungin Shoal. Bukod pa ito sa 11 fast boat na may mga armadong Chinese. Ayon mismo kay Defense Secretary Gibo Teodoro, hindi raw pangkaraniwan ang ganitong karaming Chinese vessels sa Ayungin. Sa kabila nito, hindi naman sila lumapit sa BRP Sierra Madre, ang lumang barko ng Pilipinas na nakasadsad sa Ayungin at nagsisilbing garrison ng militar. Sa ngayon, nananatiling maayos ang lagay ng mga sundalong nakadeploy doon. At this time, wala po kami nakikita. But of course, laging listo. Tuloy-tuloy din daw ang pagsasagawa ng resupply mission para sa mga sundalo sa BRP Sierra Madre. Tingin naman ng National Maritime Council ang pagpapakalat ng Chinese vessels sa pinagtatalunang rehiyon ay parte pa rin ng propaganda ng China para palabasing kontrolado nila ang Ayungin Shoal. Optics nila yun, na gusto nilang iparating. Again, hindi naman yung mga tropa natin sa BRP Sierra Madre, hindi naman sila na-alarma actually doon. No? Ang sinasabi kasi natin, yung kanilang target audience ay actually the domestic audience, yung kanilang mamamayan na mga nasa China. Pagtitiyak pa ng NMC, may contingency plan na nakahanda sakaling lumapit o may gawin ang puwersa ng China sa BRP Sierra Madre. Sa ngayon, naitaboy na ng Armed Forces of the Philippines ang mga China Coast Guard ships palabas ng Ayungin Shoal. Sabi ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner, natanggal na rin ang mga fishing net na inilatag ng China na posibleng pangharang sa napapasok ng bahura. The situation is improving. We have been successful in pushing the Chinese intrusions into the shoal itself. So successful tayo na naitulak natin yung mga Chinese. Yun nga lang, nananatili pa rin sa paligid ng Ayungin ang mga Chinese vessel. Pagtitiyak naman ng ating gobyerno, walang magbabago sa paninindigan ng Pilipinas. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Sinampahan ng reklamong administratibo ang mayor ng San Simon, Pampanga na si Abundio Punsalan Jr. dahil umano sa extortion o panghuthot sa isang kumpanya. Base sa complaint na inihain sa ombudsman, inireklamo si Punsalan ng isang steel company dahil daw sa paghingi ng 155 million pesos. Kapalit yan ng hindi pag-revoke sa tax incentives ng naturang kumpanya. Kalaunan ay binaba niya raw ang hinihinging pera sa 80 million pesos.
Nitong August 5 nang maaresto si Punsalan sa ikinasang entrapment ng NBI sa isang kainan sa Mabalacat, Pampanga. Na-ospital si Claudine Barreto dahil sa depression. Ibinahagi ni Claudine ang kanyang pinagdaanan sa IG. Makikitang nasa ospital ang aktres. Sa caption, sinabi ng aktres na ganyan daw ang itsura ng depression. Huwag daw sana siyang i-judge. Humingi rin siya ng pag-unawa sa publiko. Marami naman ang nagbigay ng suporta kay Claudine. Dati nang inamin ni Claudine na nagpa-rehab siya dahil yan sa kanyang post-traumatic stress disorder. Mema lang daw ang mga nagsasabing break na sina Derek Ramsey at Ellen Adarna. Chika yan ng showbiz columnist na si Christopher Min. Sa kanyang programang Christopher Minute sa 1PH, in fact, maganda raw mag-handle ng relasyon si Derek. Matatanda ang kumalat ang mga post na nilayasan umano months ago ni Ellen si Derek. Pero ang sabi ni Christopher Min, fake news o wala raw yan katotohanan. No comment pa naman sa issue sina Derek at Ellen. Bagong batas na Konektadong Pinoy Act panlaban daw sa mga hackers. Pinay tennis player Alex Yala wagi sa isang makasaysayang match sa US Open. At ang heartfelt message ni 17 Hoshi bago ang kanyang military enlistment. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Mean Los Baños po, huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Nag-a-apply ang pamilya ng mga biktima ng drug war na makasali sa pagilitis laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC. Nasa 300 ang nagpalista ng buksan ng pre-trial Chamber 1 ng aplikasyon para sa mga biktima. Higit 5 buwan nang nakakulong ang dating Pangulo sa The Hague dahil sa crimes against humanity. Sa ngayon, sa The Netherlands sina VP Sara Duterte, Congressman Paulo, Acting Mayor Baste at Bunsong Sikiti. Sa September 23 ang confirmation of charges hearing ng dating Pangulo. Siniguro ng DICT na bukod sa mabilis, mura at maasahang internet connection, mas matitiyak na raw ang cybersecurity ng mga Pinoy sa bagong batas na Konektadong Pinoy Act. Handa rin daw makipagtulungan sa implementasyon nito ang mga giant telco. Nasa frontline ng balitang yan si Rainiel Pawi. Internet is life para sa maraming Pinoy. Halos lahat ng mga kailangan natin sa pang-araw-araw pwede nang ma-access o available na online. Pero paano naman kung mahina o wala kang internet? O di kaya'y di-afford ng connection? Ang mga problemang yan ang sisikaping solusyonan sa bagong batas na Open Access and Data Transmission Act o Konektadong Pinoy Act. Layunin nitong palawakin ang internet access sa Pilipinas lalo na yung mga nasa liblib na lugar. Sa pamamagitan nito, mas darami rin daw ang investor sa bansa. Para magawa yan sa ilalim ng batas, hindi na obligahin ang mga bagong internet service provider na kumuha ng prangkisa sa Kongreso para makapagbigay sila ng serbisyo. Sa madaling sabi, paiikliin nito ang requirements para sa mga bagong telco na papasok sa merkado. Pero paglilinaw ng Department of Information and Communications Technology, kailangan pa rin masunod ng mga bagong telco ang pamantayan nila at ng National Telecommunications Commission. One is strict implementation of the DICT and NTC laws. There are several laws that already ensures if government follows it, it will be protected. Papayagan din sa batas ang tinatawag na data infrastructure sharing. Ibig sabihin, pwedeng makihati ang mga bagong internet service provider sa mga pasilidad at gamit gaya ng mga tower ng mga kasalukuyang telco. Sisiguraduhin naman daw ng DICT na patas sa magiging infrastructure sharing. It has to be fair and reasonable arrangement. Ang nasa batas is, pag may reasonable basis to share infrastructure, dapat naman the regulator can come in and assess. Sa agam-agam naman na baka magkaroon ng data breach o hacking sa pagpasok ng mga bagong ISP, sabi ng DICT mas palalakasin pa ng bagong batas ang cybersecurity ng bansa. The Konektadong Pinoy implements another layer of cybersecurity protection, which is in 2 years' time, all of them, new or old, should have international cybersecurity certification. And
Part of the rights of the internet users is to be assured of cybersecurity protection. Sabi pa ng DICT, makikipagtulungan sa kanila ang giant telcos gaya ng PLDT at Converge sa pagbuo ng Implementing Rules and Regulation o IRR ng Konektadong Pinoy Act. Una na rin sinabi ng PLDT na makikipag-ugnayan sila sa DICT sa pagbuo ng IRR sa paraang matutugunan din nito ang ilang concern nila sa telco industry. Handa rin daw makipagtulungan ang kumpanyang Converge. Anila mahalagang matiyak na may tamang regulatory framework sa pamamagitan ng bubuing IRR. Hindi rin daw dapat magdusa ang consumer sa mga substandard na offer. Ikinatuwa naman ang sponsor ng Konektadong Pinoy na si Alan Peter Cayetano na isa na itong batas. Masisiguro raw nito ang access ng mga Pilipino sa abot-kaya at dekalidad na mga teknolohiya. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5. Si PLDT Smart Chairman Manny V. Pangilinan ay chairman din po ng TV5. Viral ngayon ang video ni Samar Governor Shari Tan na nagsasayaw habang may nagpapaulan ng pera. Makikita sa video na nagpapaulan ng 50 at 20 peso bills. Pati si Tan naghagis din ng pera. Kinundunan ng ilang netizens ang viral na video pero paglilinaw na opisina ni Governor Tan, hindi daw ito nangyari sa isang magarbong hapunan. Hindi rin daw ito konektado sa mga programa at proyekto ng pamahalaan. Isa raw ito sa mga pagdiriwang ng piyesta sa Catbalogan City kung saan tinanghal ang kuratsa, isa raw tradisyonal na sayaw mula sa Samar at Leyte. Bagay ng tradisyon ay ang gala o yung pagpapaulan ng pera na sumisimbolo raw sa isang mapagbigay. Hindi raw ito pagyayabang ng kayamanan. Katunayan, dinonate daw sa mga simbahan sa Catbalogan ang mga nakuhang pera. Abangan, balikan ng historic win ng Pinay tennis player na si Alex Yala sa isang makasaysayang match sa US Open. At Ji Chang-wook, NTX at Abini magsasama sa concert. Tuloy-tuloy ang balitaan dito sa Frontline Night. Mga kapatid, Johnny Alipon po, maging updated sa latest entertainment at lifestyle. Huwag magpahuli, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Incoming Ipon Challenge para sa K-pop fans at sa Blooms. Magsasama sa iisang concert sina Ji Chang-wook, ang K-pop boy band na NTX at ang Nations girl group na BINI. Gaganapin yan sa MOA Arena sa Pasay City. Save the date dahil sa October 19 na ang concert starting at 5 p.m. Sa inilabas na ticket details, nasa 4,500 ang pinakamahal na ticket for SVIP, habang 250 pesos naman ang cheapest for general admission. In 17 Hoshi, we trust. Nag-promise siya sa Carrots na he will be back bravely after ng kanyang military. Sa kanyang long message bago mag-enlist, happy raw si Hoshi for 10 years dahil sa kanyang fans. Malungkot daw siya dahil hindi niya makikita ang mga karak. Pero babalik naman daw siya. Next month, September, na inaasahang mag-enlist si Hoshi. Siya ang 4th 17 member na papasok sa military. At yan ang latest and hottest sa Frontline Showbiz tonight. Ako po si Johnny Alipon. Happy Monday, mga kapatid. Panibagong historic queen na naman ang nasungkit ni Alex Ayala. Siya lang naman ang pinakaunang Pinoy na nanalo sa isang Grand Slam senior singles match sa Open era. Nasa frontline ng balitang yan si Ian Suyu. Sa score na 6-3, dinomina ni Alex Ayala ang first set ng first round ng US Open. Kontra yan sa mas may experience na si Clara Tauson ng Denmark. Kabaliktaran naman sa second set. 6-2 ang score, nakabawi si Clara. Pero sa deciding set, nanganib si Alex. Natambakan siya 5-1. Pero hindi sumuko ang Pinay ace hanggang sa mapuwersa ang tiebreaker. Naipanalo yan ni Alex 13-11. Siya ang pinakaunang Pilipinong nanalo sa isang Grand Slam senior singles match sa Open era.
Alay niya yan sa Pinoy fans. They make me more and more special. You know, to be Filipino is something I take so much pride in. And you know, I don't have a home tournament, so to be able to have this community here at the US Open, like, I'm so grateful that they made me feel like I'm home. Nagbabalita mula sa frontline, Ian Suyu, News 5. Congratulations. Si Johnny Yes, nagte-tennis. Magtennis? Yes, dun sa kung saan din nag-start si Ayala sa CSA So, anong din. ibig sabihin nun? Wala, gagaling din ako. Ay, joke lang. Pero hindi, eto ha, mga kung napanood nyo yung laban niya, kasi pinanood ko yung mga highlights, dun sa latter part ng game talagang lamang yung kalaban niya. Na talagang mawawalan ka na ng chance, pero nakahabol siya. Ang galing. As in, 5 points, 6 points na mas lamang yung kalaban niya. Talagang humabol siya. Diba ang galing? Galing. Sobra. Galing nga. Iba nga, Ayala. O hindi, ako naman, sir, nag-start. Nag-start ako ng ganyan, doon ako tumagal. Ang mahal eh, kasi kailangan mo mag-coach. Yes, Ganon. oo. Tapos yung court, rentahan mo pa. So magaling. Pero kung Galing sasama pumalo. ka sa amin, Sir Ed, baka magkaroon ng discount. Dahil, Loko to. akala ko nakapupunta yan last week. Kaya nga, seniors match, di ba? Seniors, singles, seniors, singles na. Tama, Sir Ed. Pwede ka doon. Pwede say that. See, goodbye na nga tayo. Yan po ang 45 minutong paghimay sa malaking headlines. Ay, congratulations, Alex Yala. Balitan diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Kami yung kasangga sa pagbabalita. Ako po si Mayan Los Baños. Ako naman po si Ed Lingao. Magandang gabi.